Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo ay tungkol sa pagbabasbas ng mga religious leaders sa mga tumatakbong politiko na kumakandidato sa halalan. Dapat ba o hindi dapat? Bibigyan natin yan ng reaksyon pagkatapos ng video. Kaya ako sa batas na problema tayo rin sa bakit po? Kahit ang gobyerno. I-introduce ko na, Maring Winnie, hindi sila sang-ayon na dapat magbasbas ang mga religious leaders sa mga tumatakbong politiko. Unang guest natin ang Akbayan Party List Representative, ating pong kaibigan, si Congresswoman Etta Rosales. Etta. Hindi ako sang-ayon. No? Bakit hindi? Ang problema nga natin sa halalan, turuan ang Pilipino maging malaya, matapat, mapanuri para independente ang pagboto niya. Puro daya, dagdag bawas, pagbibili ng boto. Ang simbahan, ang papel niya, hindi dumagdag sa ganyang problema. Ang papel ng simbahan ay hindi panigan ng politiko, kundi panigan ng katotohanan. Iangat ang moralidad at turuan ang Pinoy na maging malaya para maayos ang kanyang pagboboto. Dito naman sa panel na nagsasabi, oy, sang-ayon ako dyan sa pagbibigay basbas ng mga church leaders ay ang presiding minister ng ang dating daan. Sang-ayon po ako na magbigay basbas ang simbahan. Bakit po? Kasi ang simbahan ng guide ng almost all areas of life ng sumasampalataya, including politics. Ayos. Okay. Muna, meron tayong dito hindi sang-ayon dyan. Siya po ay former educator ng Central Colleges of the Philippines and the Holy Trinity Academy. Classical singer siya and currently a very, very popular comedian. Si Beverly Salviejo. Beverly. Magandang gabi po. Hindi po ako sang-ayon. Unang-una, tapos na po ang panahon ng mga praile. Tayo ay merong mga sariling utak. Kailangan gamitin natin God-given yan. Kaya kailangan huwag tayong umasa sa mga sinasabi ng iba pang mga taong nagsasabing alam nila, mas alam nila. Well, okay. Mga kaibigan, katapat po ni Beverly, isa pong scholar. Si Kai Isko Salvador. Siya po ang creative team kasama po sa Nuts Entertainment, also known as Brad Pitt. Okay. Kai Isko. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi ko na kailangan sabihin na sang-ayon ako dahil nandito kami, siyempre, di ba? Ikaw, sinasabi mo pa eh. Alam naman natin na yun eh. So, nung inimbita ako rito, sabi sa akin, kasama si Brother Eli, kapanel namin. Sabi ko, sama ako dyan. Paano Pasensya na kayo, kailan kami nakita ni Brother Eli personal eh. Natutuwa ako. Okay. Nalito to. Sabi ko, sama ako dahil paano kami matatalo, kakampi namin ang Diyos. Alam mo ninyo mga kaibigan, medyo may outburst lang ho dito. Kasama ho natin na, well, hindi sa sasalungan sa Diyos, kundi sa posisyon nyo, no? Former chairman ng MTRCD, naging kandidato na rin ho siya, at naging general manager ng Philippine Charter Sweepstakes, ating pong kaibigan si Ginoong Manuling Morato. Okay, Manuling. Magandang gabi po. Sa akin naman po, it depends. Hindi ko naman nilalahat-lahat ang relihiyon na hindi dapat makisalin, no? Depende lang po. Ang kontra po ako, yung mga lumalabas outwardly, talagang andyan sa Quirino Grandstand, yung pinaparada yung mga kandidato na paborito nila. Yung mga itinataas ang kamay o binibigyan ng mga listahan, ito iboto ninyo. Pero hindi naman po yan ang ginagawa ng Catholic Church. Yung sinabi po ni Cardinal Sin, I don't see anything
malice in what he said. Oh. You know, it was just pabunga lamang na didn't mean much. Ang masama ho talaga, yung mga outwardly lumalabas at talaga ini-endorse isa-isa itong mga kandidato ito. Maski masasamang tao, makasalanan ng mga tao, here are the religious leaders who endorse people we know are immoral and unfit to be in government. Yan po. Okay. Mamaling, thank you. Last but definitely not least dito sa panig ng sang-ayon na sa pagbibigay pasbas ay isang napaka-intelihente pong tao. Graduate po ng University of the Philippines, cum laude yan, and she chose to be a stand-up comedian of the first water, si Giselle Sanchez. Thank you, Tito Winnie. Ang ganda naman ng introduction mo. Kala ko ako na naman ini-intro. Giselle, cum laude ka mo? Magna. Magna, excuse me. Magna pala. Sana suma, kaso lang sumabit ako ng 0.01. Wow. 1.26. Then excited din ako kasi diba sabi nga niya, si Brother Eli yung dating daan. Si Brad Pitt ang dating doon. Ako naman dating pokpok. Joke! Bakit ka Pero tayo? bago na ako, kaya nga ako nandito sa side ng church, diba? Buntis yan. 7 months. Buntis ako ngayon. 7 months. Pagpasensyahan nyo na. Wala sa sarili. Giselle, okay. Go back. On my stand, the church has a responsibility for total salvation for humankind. Ibig sabihin nun, talaga responsibilidad ng kahit anong simbahan ang salbahin ang ating mga kaluluwa. And to save our souls, we need the political, the social, the temporal, lahat ng klaseng circles. Holistic dapat yon. Kaya nakikialam yung church sa pagbibigay basbas, nagbibigay silang basbas kasi sila yung may karapatan dahil meron silang moral standards at para sa kanila, sa tingin nila, ito yung mga qualified. Hindi tayo binibigyan ng problema ng church, kundi tinutulungan pa nga tayo kung sino mga dapat piliin natin. Okay, Giselle. Alright. Salamat. May mga resources tayo dyan. Dito sa resources sang-ayon ay, my goodness, nagsasabing sang-ayon sa pagbabasbas ay ang Bayan Muna Party List Representative, si Representative Congressman Crispin Beltran. Okay, Carmel. Okay. Tapos, meron rin isa. Member po siya ng Board of Directors, Victory Church International Ministry, si Pastor Art Corpus. Okay. Do you have any resources? Well, we don't have, pero yung ating mga televiewers, pwede ho silang sumali, Maring Winnie. O ba, panoorin niyo po itong BTR para malaman niyo kung paano. Opinyon ninyo ay mahalaga sa amin kaya sa mga nais makisali sa debate para sa mga PLDT landlines, dial lamang ang 19081 debate. Sa mga internet users, pumunta lamang sa homepage ng inq7.net, http://debate.inq7.net at hanapin ang kasalukuyang debate poll question. I-click ang bilog na kasunod ng inyong opsyon na tugma sa inyong boto. Pagkatapos, i-click ang submit. Para sa Debatex, sa mga gustong bumoto sa ating pinagdedebatehan, i-type ang I vote space, debate space ang inyong sagot, oo or hindi, at isend ito sa 4627 sa Smart and Token Text at 2344 para sa Globe. Para naman sa mga gustong magbigay ng kanilang mga komento, i-type ang I write space, debate space ang inyong pangalan space, mensahe at isend ito sa 4627 sa Smart at Token Text at 2344 para sa Globe. Bago natin umpisahin yung ating pagdedebate, tanungin na natin sa ating panelista so that we all understand what we're talking about. Ano itong ibig sabihin na pagbibigay basbas? Ang ibig sabihin, sinasabi sa mga kanilang followers na kailangan iboto nyo ito o kung hindi nyo iboto ito, kayo ay pupunta na sa impyerno. Kaya ba kayo? Ano pala ang pagbabasbas? Ang pagbabasbas po, sa paniwala ko, ayon sa Biblia, andun yung pagpapaliwanag mo sa tao kung ano yung mga qualities nun dapat iboto. Not necessarily pointing to any particular person and coercing members, even to the threat of excommunicating members who will not follow the... Hindi kayo sang-ayon doon. Hindi po ako sang-ayon doon. Yung basbasan ng kandidato, okay po yun. Meaning, anong basbas nga? Blessing, encouragement, o tulong, boto? Yun po. Halimbawa, ipakilala mo yung qualities ng isang candidate. Kasi sinasabi sa Biblia, 28:20 ng Proverbs, yung kagandahang loob
at yung pagiging mahabagin ng isang pinuno, yun ang magandang qualities ng isang pinuno. Yung magandang loob, yung mapagbigay. So, pwedeng ipakita yun? Yung ipakita yun. Yun ang klase ng pagbabasbas. Pero walang coercion. Pero walang Hindi coercion. sasabihin, kailangan iboto nyo ito. Hindi dapat yun. Kasi Okay. po, Maring Winnie, Ay, lalabag anong sa problema Diyos yun dyan? Labag na sa Diyos yun, labag pa sa konstitusyon yun. Okay. Anong sasabihin mo? Kaya kailangan linawin natin, no? Yung separation of church and state. Kasi nung unang panahon, yung simbahan at yung estado, isa lang yan eh. Kung ano yung utos ng simbahan, yun ang gagawin ng estado. At yun ang gusto nating ihiwalay. Yun ang ibig sabihin ng demokrasya. Kaya ang sinasabi natin, natagdagan ko lamang, no? Kaya ang sinasabi natin, tama yung sabi ni Brother Eli na dapat turuan ng tao maging mapanuri. Independiente. Pero ang sariling pagpapasya ay yung tao. Hindi Okay. utos. May pinasok na naman itong separation of church and state. Pag-uusapan natin yan sa after this. Pabalik ko kami. Kaya ho sa batas, May problema tayo rin sa po, kahit ang gobyerno. Hindi ako sang-ayon na mag-endorso ng kandidato ang simbahan. Ang politika ay para sa politiko. Karapatan nila na ma-endorso yung mga kandidato na sa inakala nila ay may mga paninindigan, halimbawa, makapagsisilbi sa bayan, halimbawa, no? Unfair sa mga ibang kandidato na hindi na-endorse. Wala nang wala nang chance yun. Kasi dito sa Pilipinas, kung malakas yan yung pag-endorse ng mga religious leaders. Well, unang-una ito ay isang prerogative nga ng isang religious organization. Ngunit kung ako ang talagang tatanungin, kung tayo maging purist dyan, dapat talaga wala ng mga ganyang klaseng basbas. So, it goes either way. Sa akin, okay lang yan. Bahala kayo. Sinabi ni Brother Eli, there's no problem with pagbabasbas because that is the duty of the church leaders. Sinasabi naman ni Sister Eta na itong pagbabasbas that means na wala ng separation of church and state. I bet separation of church and state. Why do you say it's a separation Why don't we of church define and for state? ourselves? Yeah, di ba feudal society nung panahon na yon, church and the state were one, no? Tapos the king was chosen kasi may divine yung divine providence ang pagpili sa hari. Ngayon nang didikta yan. So naigpawan na yan. Ngayon demokrasya na, hiniwala yung estado sa simbahan. Let's see, Giselle. Your opinion. Kasi dati naman ho yun. Talagang we had a theocratical government. Theocracy talaga yun. Kasi talagang pag sinabi ng mga praile na kailangan iboto nyo yan. Kundi you will be punished in hell. Ganyan, diba? Pero ngayon, we are living in a modern society na kahit ano namang sabihin ng church, diba? Nasa konsyensya pa rin natin kung sinong iboboto natin. I beg to disagree, Giselle, kasi alam mo, ang nagiging practice sa ngayon ay talagang patpatayuin sa rally prayer rally yung mga kandidato at gaganyan ng Ano ba yun? Bawal na yun? Over pa. Ibig sabihin, siguro kung ang dasal ng mga sekta ay naway tayong lahat ay magkaroon ng magandang pag-iisip para tayo makaboto ng tama at maano. Pero ang nangyayari ngayon, ito ang iboto nyo, ito ang next president of the Philippines. That's foul. Okay. Okay, ano ang sabi mo dyan? Parang maganda, malakas siya magsalita pero pag sinuri mo, walang laman walang saksa. Hindi nadadaan sa palakasan. Ay yung katotohanan ngayon yung nangyayari sa ngayon. Tanungin kita. Okay. Hiwalay ba talaga? Hiwalay ba talaga ang state? Ang legs ko, oo. Hindi. Ikaw, wag mo ibaba ang usapan. Hindi muna. Sa Bible, hiwalay ba talaga? Sabi mo, hiwalay ba talaga? Ang alin?
Yung estado at ang simbahan. Ang state at... Dapat. Dapat. O, ano nangyayari? Tay muna, ang tanong kung nagbabasbas. Ano nangyari sa EDSA? Ang tanong kung nagbabasbas ang isang tao, Walang ibig masama sabihin ron. ba yun, Hindi. there's no separation of church and state? Hindi. What do you say? Wala namang kaso yung, naniniwala kami. Hiwalay talaga. Kasi constitution nyo at nasusulat yung Brother Eli. Sa basahin mo nasusulat din sa Bible. Okay. Wala tayong pinagtatalunan dun Alright. Wala tayong pinagtatalo. Pareho tayo. Hiwalay talaga pati sa Constitution at sa Biblia. Basahin nga natin, Brother Eli. Baka hindi sila naniniwala. Okay, sa madaling lang. Babalik tayo. Separation of church and Hindi state naman as talaga far as the pwedeng Constitution. totally hiwalay ang church and No, state. but the Constitution- Not totally. Can I? Because, we have our spiritual and moral side aspect in our lives that has to be taken care of by the church. But then, it's always mistaken. Pag nagsalita ang simbahan, sinasabi na namumuliti ka. Ang ayaw ko lang, Brother Eli, hindi ko ma-reconcile sa sarili ko how some religious leaders, I'm not saying you, but there are some na nagpapasbas na tao na alam natin na hindi maiging tao. But that runs against the grain of... Ay, problema nung nagbabasbas yun. Yun ang... Kaya nga dapat, sangayon kami na dapat basbasan. Basbas lang. Ba't kayo natatakot sa basbas? Hindi nga. Wala Kaya na sinabi. Boto nyo to. Sabi mo, ako problema ng pagbabasbas yun, sinabi mo. Kaya nga, hindi dapat nagbabasbas. Basbasan lang Hindi na sinabi. Boto mo to. Can I just say something? Ay, sorry po. Teka mo na. Itong definition ng church and state, separation. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang Estado, hindi dapat magkaroon ng official religion, number one. Number two, ang Estado, hindi dapat mag-subsidize ng sinumang religion. Wala po tayong Essentially, ganun yun. Ngayon, pagka ang pununo ng simbahan, sasabihin niya, babasbasan ko ito ang dapat magiging presidente ng Pilipinas. Ano ibig sabihin nun? Parang sinabi na niya sa lahat ng flock niya, iboto ninyo ito. Tingin niyo po yun. Tingin niyo po yun. Perception niyo yun. Hindi po basbas yun. Anointment na yun. Anointment na. Iba po yung basbas Anointment, endorsement, yun na yun. Pumunta sa akin si Senator Orbos. Ay, si Senator. Ni Senator Orbos. Kandidato ko, Brother Eli, panalangin mo naman ako, basbasan mo. Hindi masama yun Hindi po. Kasi yung pagbabasbas sa kapwa, blessing or pagbibindisyon sa isang tao, hindi po bawal ng Diyos yun. Yung pagdadasal para sa isang tao, utos pa nga yun pero ang pangkaraniwan, hindi na siguro ang nasa isip ni Kaeta, ang nasa isip ni Kaeta siguro, yung ginagawa ng iglesia ni Manalo. Pinipilit ang tao. May coercion. Hindi lahat na reliyon ganon. Hindi lahat na reliyon ganon. At huwag tayong magkamali na yung pagbabasbas coercion. Ang ginagawa na iglesia ni Manalo, ang miyembro ititiwalag pag hindi ibinoto yung kandidato. Ang sinasabi mo namin ngayon dito ay hindi po yung separation of state at saka yung church ay hindi na ho natin nakikita ngayon dahil hindi lang po yung sinasabi ninyong sekta. Napakarami pong mga iba pang sekta na ganyan na po ang ginagawa ngayon. So ngayon wala tayong nakikita ngayon na nakahiwala yung politika at saka yung church dahil Ayan, politika na ang church. magandang pag-usapan yan. Dapat ba ihiwalay ang politika sa religion? Ayun, pag-uusapan natin. Babalik ko kami. Pagbalik natin. Kaya ho sa batas, May problema tayo rin sa bakit po? Dahil ang gobyerno. Kaya ho sa batas, may problema tayo rin sa mga pare, baka akala niyo kanina meron medyo nagtira si Brother Eli sa iglesia ni Manalo, iglesia ni Cristo.
Alam nyo, actually, we invited the Iglesia ni Cristo here at saka yung Catholic CBCP. bishops of the, pero hindi ho sila nakapagpadala ng kanilang representative. Kaya pasensya na po kayo. We will try to put in whatever positions they have. But sorry na lang. Okay, Brother Eli, so you're saying that ang ginagawa po ng Iglesia ni Manalo ay pinaghahalo yung politika. Hindi pareho sa ginagawa. In my very personal opinion, it's coercion. Okay. Kasi magdidikta sila ng kandidato. And their candidate will come 2 or 3 days before the election. Wala nang panahon ng miyembrong mag-isip. Tapos pag hindi sinabi yun, ititiwalag nila members. Paano nyo alam yon? We have members who came from the Iglesia ni Manalo. Okay. Sorry ba? Kaya nga, kayo na rin mismo, Brother Eli, ang umaamin na problema yun. Kaya iwasan na natin. Hindi nangangahulugan na ang isang particular na grupo. The very fact na may problemang ganyan is admission na hindi dapat payagan yan, di ba? Na kung yung mga iba, medyo hindi naman coercive, ang punto, baka maging coercive isang araw. Kaya iwasan na rin natin. That's why we have to educate our people. Pakinggan na natin si Cabel. Okay, Cabel. Bakit sang-ayon kayo? Sangayon tayo sapagkat yan ay bahagi ng misyon at evangelization ng mga simbahan. Ang sabi ng simbahan, siya ay simbahan ng mga mahihirap. Okay. Ngayon, sapagkat siya ay simbahan ng mga mahirap, mayroong moral, economic, social, and political dimensions na dapat niyang harapin. Mapapaghiwalay ba talaga, Cabel, yung religion? Politics at saka religion. Dalawa lang naman ang tinatawag na separation of the church and state. Sinabi na nga ni Eta. Sinabi na niya kanina. Agreed ako doon. So, everything else goes. Kapag ka ang ginagawa ng simbahan ay ayon sa kanyang misyon, ayon ay hindi interference sa Estado. Iyon ay exercise ng moral exercise ng simbahan para siya mag-participate bilang mamamayan at bilang bahagi ng lipunan. Sir, I have a question tungkol dun po sa sinabi niya. Church of the Poor. Yun daw po ang inaanuhan ng simbahan. Ang question na umuukil-kil sa akin ngayon, bakit kung inaalagaan ito ng simbahan ang ating mga mahihirap o ang ating masa, bakit hindi pa rin enlightened ang vote ng mga masa? Nako! Kaya nga dapat makialam ang simbahan para makultivate ito na siya ay maging tunay na simbahan ng mga mahihirap. Okay, Giselle. Okay, Church of the Poor. Kasi syempre, yung mga masa, di ba? Saan lang sila nakakuha ng impormasyon tungkol sa mga iboboto nila? Sa media, o kaya sa entablado pag iboto nyo ako, ganyan. At syempre, sa church, wala na silang makukuha ng ibang impormasyon. Kaya nga, responsibilidad para sa responsibilidad din ng simbahan na ipakita kung sino yung mga tama o dapat iboto. Ano yung tanong mo? They set their moral standards. I think that they should collaborate Ang tanong nyo, bakit yung mga bumoboto hindi pa rin enlightened? Kasi nga ayaw yung basbasan. Hindi nga. Pinag-iiwalay nyo. Pwede ko ba sagutin to, no? May papel ang simbahan. Inaamin ko, may papel ang simbahan. Pero ang papel ng simbahan, turuan ang tao na huwag mandaya, huwag gumamit ng dahas, maging mapanuri, huwag bumili ng boto, at huwag ibenta ang boto. Yaan ang papel ng simbahan. Okay, Glo. Okay. Hindi kami payag na ang simbahan magbibigay ng basbas. Hindi kami payag na ang simbahan ay magbibigay ng basbas. Sapagkat by nature, most Filipinos are gullible pagdating sa relihiyon. Bakit to? Sapagkat mapagpaniwala ang mga Pilipino, marami tayong panatiko na mananampalataya na pag sinabi ng simbahan, susunod sila. Kaya delikado ang magbigay ng basbas. Dapat criteria kung sino ang dapat natin pero boto. Pero palagay ko po, hindi lahat ng simbahan ganon. Hindi lahat. Merong ang totoo, biblically speaking, ang simbahan may katungkulang i-educate yung kanyang members. Yes. Pero hindi nga sa lahat ng panig ng pamumuhay. Pero dapat ang simbahan din ang magpakita
that there is really a separation between politics and religion. Kaya Alam nyo kasi kung bakit? Politics and religion are incompatible things. Marumi ang politika, sabi ng mga Pilipino. Ba't mo pwede mo? Minsan ang Ba't mo simbahan. pagkahaluin ang simbahan at ang politika? Pero kasi marumi ang politiko, pero that is an everyday fact of life at saka nakaka-influence ng mga tao. Hindi ba dapat pumasok ang reliyon para mapalinis ang politika? Dapat. Hindi ako pabor, Brother Eli. Pwede dapat ang mga church leaders magbigay ng pangaral at saka pastoral letters. Pero pag nakita na ninyo nag-i-endorse na isang particular candidate, na alam naman ng tao na hindi naman maiging klaseng tao yan. Kasi merong mga church leaders na nababayaran na ngayon. Nabibili na ngayon. Yan ang problema. Ayan! Pastor Corpus. Well, may church leaders daw na may binabayaran. Sino kaya yun? Meron. Well, sasaid ko po yung sa amin pong religious organization, sa aming fellowship. This was the time when President Ramos ran for presidency. Na yung pong pinakahid po namin, sabi niya, let's pray for the lesser evil. Kung wala man tayong mapili, sino pipili natin? So we prayed. And then, there was this President Ramos. So, sabi niya, sangayon ba kayo na siya ating panalangin? Panalangin, sige, panalangin natin. So, balit hindi po yung leader po namin, hindi po niya sinabi na bahala kayo kung gusto niyong iboto kung kahit na sinong inyong nasa konsensya, conscience vote niyo, pero ito ang aking opinion. Pero hindi na sabi po ni Manoling Morato, may mga church leaders dyan na nababayaran. Sang-ayon ba kayo dyan? Meron po. Meron po na kaso ngayon sa sa husgado Ano yon? Na hindi nababayaran kundi siya mismo binebenta niya yung miyembro niya. Okay. May kaso po niyan, Nako, pag-usapan natin yan pagkatapos ng konting messages po nito. Kaya ho sa batas, may problema tayo rin sa bakit po? Kahit ang gobyerno. Pero ang Kasi sa akin, kaya kailangan kaya ho sa batas. Okay. Naku merong bombshell na drinap ni Brother Eli kasi tinanong po natin kung meron talaga mga church leaders na nagpapabayad o nagpapabili. Sabi niya, may kaso. Anong kaso yun? Kaso binenta pa nga yung miyembro Anong binenta ng miyembro? Yung isang leader ng relihiyon, yung kanyang member, sinabi niya mga 3 million daw, binenta niya ng 7 pesos yata per bawat isa. Tapos, nasa dyaryo yun, Marwini. Tapos, kinasuhan siya. Kinasuhan siya dahil estafa Dahil lumabas doon sa Visayas, 3,000 lang pala yung bumoto doon sa kandidato. Sabi niya 3 million. Kinasuhan siya. Kinasuhan siya sapagkat may estafa. Hindi siya kinasuhan sapagkat pinagbili niya yung boto ng kanyang mga... Okay, may reaction lang si Kapitan. Yun ang hindi dapat magbasbas yung mga ganyan tao. Kanina kasi, no? May binasbasan nga yun hindi naman nanalo Kung hindi ba dineclare pa, you will be the next president of the Philippines, hindi nanalo. Siguro yung pagkukulang ng ating simbahan, nakakalimutan natin na ilang porsyento ba ng mga botanteng Pilipinong bumoboto ngayon. Nakakalimutan natin na explain, lalo-lalo sa ilan sa ating mga simbahan, na explain sa mga botante natin o dun sa kongregasyon nyo kung ano ang kahalagahan ng boto. Na ito magdadala sa inyo kung tayo mag-uunlad o tayo palubog. Okay. So ang kulang dito siguro yung education sa ating mga botante, ang malaking pagkukulang ng simbahan kaysa yung pag-endorse ang ginagawa. Okay. Ano sa inyo dyan? Kaya nga dapat mag-endorse yung mga religion kasi ang religious leader dapat magbasbas sila kasi ang kanilang mga miyembro ang unang maapektuhan once na nagkaroon ng isang palpak ng miyembro na leader. Kasi natural lang naman sa isang magulang na magmalasakit sa kanyang mga anak, di ba? After all, it's not a compulsory but an optional. Optional. Pero na po ako kasi yung kanina, yung sinabi nitong guy na to at saka the church leader kanina, na dapat nag-e-endorse daw sila o pumipili sila as a group. Dapat, di ba, dapat ang dinadasal natin, Lord, your will be done, hindi, Lord, papanalunin mo to. Diba dapat, hindi ano dapat yan? ganun. Paano yan? Okay. Sinasabi nyo,
Wala, agree tayo. Constitutional yan yung hiwalay ang bandang gitna yun Pero doon sa may preamble, nakalagay doon, imploring the aid of Almighty God. Okay. Doon sa taas. Okay. Kasi po, dapat po kasi yung pagbabasbas, nangyayari yan pagkatapos ng eleksyon. Panalo na. Lahat po ng mga politika, yun po dapat, nananalo na. Yun ang dapat na basbasan. Kasi kung sa umpisa pa lang po, binabasbasan na natin yung mga politiko, nagkakaroon po ng misconception yung mga tao na miyembro o deboto ng simbahan na yun ang kanilang ini-endorso. Hindi na masaya. Mas delikado pagkatapos ng eleksyon ka magbasbas. Mas delikado yon. Pag nanalo na, saka mo binasbasan. Bakit po? Kasi mas prone sa tukso yung nanalo na Hindi, ang pagbabasbas naman. Kaya nga meron kaya nga may nadidisbar na na abogado para rin presidente may naaalis Hindi, ang pagbabasbas naman kasi parang sinasabi lang na ito parang ito ang huwaran sa lipunan, parang ganun. Kasi nakikita ng mga religious leaders na this person contains the qualities of being a good politician. Kasi when you practice politics, when you practice good politics, it leads to grace. But when you practice bad politics, it leads to sin. So kung kunyari masama, yung politician involves in guns, goons, and gold, syempre mag-aalburuto yung mga tao. Magkakaroon ng kasalanan. Lahat tayo magkakasalanan. Kaya iniiwasan ng mga leaders na magkaroon tayo ng kasalanan. Nagkakaroon nga ng misconception kasi na kung ako halimbawa, a-attend ako kunyari ng isang pagsasalo-salo sa church namin. Tapos sasabihin ganon, binabasbasan ka namin, chenes. Pagkatapos, ang feeling ko, kung hindi ko iboboto yon, magkakasala ako. Dahil hindi nga informed ang nasa natin Hindi nga ganun ang utak Ikaw ang may problema. Hindi. Ang masang Pilipino iniisip mo, magkakasala ka Ang masang Pilipino ang may problema. Yan ang problema natin ever since. Kaya hindi tayo umaangat. Diyos po. Maroling, may reaction ka ba dyan? Ang sinasabi ba na itong mga ginagawa ng church leaders, although good intention yan, parang that leads to a bad situation kasi meron mang abuses. Hindi ko naman nilalahat as I said kanina. Meron naman hindi sumosobra. Meron sumosobra. I would prefer that I don't meddle kasi may alam tayo na pag nanalo yung kanilang mga manok, inilalagay nila sa pwesto yung kanilang mga miyembro ng kanilang relihiyon. Hindi so ba? Talagang inaagawan ng mga iba na maiiging pwede manungkulan doon sa mga pwesto ngayon. Pag ginagamit nila yung kanilang pagtulong sa kandidatura. So ang point mo pag nagbabasbasan may magkakaroon ng quid pro quo. Exactly. Na ayan, you bless me. It always happens. Okay. Hindi basbas ang pagkatapos Conforme po sa kandidato yun, Mariwini. Bakit? Conforme yun. Kasi pagka binasbasan mo yung isang tao matwid, sabi kasi sa Biblia, yung isang pangulong matwid, yun ang pinakamaganda sa isang bayan, yung matwid, yung pangulong may takot sa Diyos, Pero pag ang isang pangulo ay sakim, ito ay silo sa bayan, ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya, kung halimbawa, binasbasan mong kandidato, yung kandidato naman talagang matwid, hindi naman po pwedeng makuha sa influence peddling yun At walang mananalo na... matwid yun. At walang mananalong presidente po, di ba, nasusulat na hindi gusto ng Diyos. Yes. Ako talagang nasusulat yan. Brad Pitt, bumabalik tayo. Basahin natin. Pag ayaw ng Diyos, hindi ka magiging presidente. Alam mo, pag ayaw ng Diyos, nasusulat yan. Ang dami-dami mga bansa na may mga leaders na lahat sila nakasama kang kanilang bakit lumalayo ka? Dito lang tayo. Leader ang pinag-uusapan natin sa kanila. Hindi lahat ng leader pinili ng Diyos. Let's hear Elmer. Alam niyo nangyari hindi ka magiging presidente pag nasusulat yan. Kung Diyos lang makikialam, payag ako. Wala akong sinabi. Ang problema yung may iba mga pare dyan, may mga tarantado religious leaders. Yun ang ayaw ko. Para tumigil yan,
Sabihin niyo po sa amin, sabihin niyo sa amin kung sino yan at gagawa kami ng paraan. Mamaya, Elmer, okay. Ayun, sir. Yung pagpapaspas kasi, di ba, okay lang eh. Kung hindi kami takot, sabi nga ni Brother Brad Pitt. Lumipat ka na rito. Ay, hindi. Hindi ayoko sa Channel 2. Kumaga, di ba yung pagbabasbas okay lang yan eh. Walang natatakot sa basbas. Lahat tayo kailangan ng basbas, di ba? Kahit isang ordinaryong tao. Pero pagdating sa politics niya, sasabihin nila na, kahit hindi sabihin direct na binasbasan na ito iboto. Kumaga, ako bilang isang... May utang na loob. Hindi naman po, ma'am. Yung kumaga ako bilang yun na lang yung karapatan ko eh. Kumaga, nangyari na yun eh. Ilang beses na eh. Sa EDSA 2, di ba? Nandyan na tayo, di ba? Kung babalikan natin eh. Nagkamali ako, pumunta pa ako doon. Kumbaga parang ngayon, tatakbo na naman daw siya. Mahirap na yun, di ba? Batin ko lang doon sa kanina, kay basbasan, ang kandidato mo bago at pagkatapos ng eleksyon, walang kwenta yung basbas dahil yung nagbasbas na pastor, mali ang pananampalataya, gaya nung isang dyan. Okay, break mo na. Magubay yung alis, pag-ibig. Kaya ho sa batas. May problema tayo rin sa Okay, meron tayong about 3 minutes of discussion pa. Si Chito, kanina pa gustong magsalita. Chito, your turn. Go ahead, Chito. Simple lang ho pag-iisip ko. Sa akin, there is a difference between basbas and endorsement. Once a politician make basbas to a candidate, maaaring ma-misinterpret ng maraming tao na ini-endorse niya yung candidate na yon. So, in order to avoid this misinterpretation, Huwag na lang it's better, for church leaders to avoid getting involved in politics. Bahala na lang. Okay, Alam niyo kasi, ang simbahan, pinipili nila kung sino yung gusto nilang politiko na babasbasan. Regardless kung ano ba, kung sino yung gusto nila. At saka ano yung sinasabi ng simbahan, pinipili nila yung huwaran. Marami na nangyayaring katiwalian ngayon sa simbahan. Siguro, ayusin muna nila yung institusyon nila bago sila makialam sa usaping pambansa. Okay, everybody come here. Okay, Dino. Kasi ganito po, no? Kung ang mga politiko ay binabasbasan ng mga political party, mas makatwirang basbasan ng spiritual leader yung politikong kakandidato. Kaya kinakailangan maging prerequisite nga eh. Kinakailangan, bago i-endorse ng political party ang isang kandidato, dapat ma-screen muna ng spiritual leader. Bakit Kinakailangan nyo para kung kwalipikado o hindi. Bakit? Ang ibig mong sabihin, ang spiritual leader, siya lang makakaalam kung sino. Siyempre, kinakailangan mataas ang moral standard niya. Okay. Nang-ayon ba kayo dyan? Yung sa akin naman po, kasi di ba ang church at saka state ay magkahiwalay. Ngayon, ang mga tao ng church ay mga tao rin ng state. So, ang church ay part ng state. And it means na may ability ang church na i-divide ang state. And it doesn't work, di ba? Dapat kasi ang church at saka state ay nagwo-work harmoniously together. Ngayon, kung ang church merong gagawin na isang bagay katulad ng pag-endorso sa isang politiko, nadi-divide niya ang state at hindi niya nagagawa yung tama para sa mga mamamayan nito. Okay. Ayan, narinig na natin ang mga views ng ating audience dito sa studio. Ngayon, kailangan mag-final statement na tayo. So, let us start with Manoling. Go ahead, please. Well, my problem here is that there are some church leaders who misguide the people more than helping the people, when they meddle in politics. Kasi minsan itong mga church leaders na ito ay ang hindi nakikilala yung kanilang ini-endorse. Kung magbabasbas din sila, kung yan ang usapan natin ngayon, gawin na lang nila in private, not in public, so that they cannot be misunderstood by the people. And and try not to use the name of God in vain. Okay. Kasi akala ng tao natin, pag nagsalita isang pare, isang obispo, Diyos na yan nagsasalita, o isang church leader dyan. Hindi po totoo yun. Kaya the church people should avoid meddling in politics in the sense that they shouldn't go public in endorsing certain candidates because they can misguide the voters further. Okay.
Ako naman naniniwala that the church and the state should collaborate to work towards a common good. At kasi syempre, lahat naman tayo, yun ang gusto natin na maging mapayapa, maayos ang Pilipinas. Kaya nga nandito yung mga leaders dahil sila, they are moral authorities. They set moral standards at alam nila kung sino sa mga politicians yung sa tingin nila will practice good politics versus those who will practice guns, goons, and gold. Kaya mas naniniwala ako na dapat magbigay sila ng basbas because and lastly, hindi ako naniniwala na ang masa ay tatanga-tanga at walang alam na kahit ano na lang sabihin ng simbahan, maniniwala sila. Ang Pilipino ay matalino na, alam na nila kung anong dapat na isapuso nila at gawin nila, and it's between that sa pagsusulat ng iboboto nila at sa konsyensya nila kung sino talaga isusulat nila, kahit sino pang Poncio Pilato o kung sino pang mga pare magsasabi kung ano. Okay. Guys, go. Babalik ako yung topic natin. Doon pa rin tayo, I maintain that sang-ayon ako na basbasan kung meron kung ang babasbas at babasbasan ay matuwid. At huwag kayong matakot sa basbas dahil hindi lahat ng binabasbasan nananalo. Ang message ko na lang, kasi alam mo, marami naman nangyayaring katiwalian sa politika at saka sa simbahan. So saan ka magre-rely? Sa sarili mo. Ang akin na lang message sa ating mga, lalo na dun sa mga boboto, gamitin po natin ang ating sariling bait, buksan ang diwa at isip, responsibilidad ng bawat isa sa atin na alamin kung sino ang dapat piliin. Kung paiiralin natin ang ating masamang ugaling nagpapadikta, nagpapabayad, hindi inaalam kung ano ang tunay na makabubuti sa bayan, mananatili tayong naghihirap. Alalahanin natin na pagtama ang ating pinili na maging leader natin, pag umunlad ang bansa natin, pati tayo individually uunlad. Okay, Brother Eddie. Your time. Unang-una po, batas ng Biblia yung separation of church and state. Sa batas din ng konstitusyon yun. Sabi ni Cristo, 22:21 of Matthew, render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Pero, hindi po natin pwedeng maihiwala yung authority ng simbahan o ng church sa mga politiko at sa politika. Kasi, ang nagpapaliwanag po ng batas ng Diyos sa tao, maging sa politiko, maging sa presidente, yung leader ng relihiyon. Hayag na hayag sa ating bansa na ang ating Pangulo sumasangguni sa kanyang leader sa relihiyon. Spiritual advisor niya yan. Kaya, yung moralidad, yung mabuting gagawin ng isang Pangulo, kagaya nung nakasulat sa Kawikaan 8:15 hanggang 16, na ang sa pamamagitan ko, sabi ng Diyos, kailangang maghari ang hari at mangulo ang isang Pangulo. Sino magpapaliwanag no? Siyempre, yung may hawak ng Biblia o nung salita ng Diyos, yung leader ng relihiyon. Kaya, yun ang pagbabasbas na nakikilala ko, yung ipakita sa tao kung sino yung dapat na ihalal. Huwag kang maghahalal ng drug addict, ng sugarol, ng babaero. Huwag kang maghahalal ng korap. Tignan mo yung track record ng isang politiko. At yun ang iyong basbasan, kung kailangan siyang basbasan. Pero hindi dapat i-emphasize sa tao na boboto ka ayon sa konstitusyon at ayon sa Biblia. Sa konstitusyon, vote according to your conscience, not according to the dictates of your religious leader. Labag sa konstitusyon yon. Miski sa Diyos, sabi ng Diyos, 34:3 of the book of Job, piliin natin sa ganang atin kung alin ang mabuti. Therefore, meron kang kalayaan pumili as an individual kung alin yung mabuti na kandidatong kilala mo. Yun po yun. Magandang napakinggan ko kayong lahat, kasi lumalabas dito na ang dalawang bagay siguro ang dapat nating isaalang-alang. Una, alamin natin kung ano yung konkretong problema. Ang problema ng ating mamamayan na walang kapangyarihan na makapag-isip ng malaya, mapanuri,
At informed choices nga, informed decision, yung sinasabi. Independente siyang nag-iisip, independente siyang maghahalal. Ngayon, pinakita rin natin, bahagi rin ng problema, dahil yung mga leaders natin, maging sa simbahan, maging sa negosyo, maging sa politiko, ginagamitan, iniimpluwensyahan ang pagboboto ng tao. Kaya yun ang dapat natin sinasabi, hindi dapat basbasan ng simbahan. Kaya anong pagbabatayan natin? Yung batas. Ang pag-iral ng batas. Ayun na nga yung saligang batas. No? Yun ang ating pagbabatayan. At may papel ang simbahan dito. Sa pag-unlad ng lipunan, ang papel ng simbahan ay tiyakin na yung moral integrity ng bawat mamamayan ay matulungan niya. Pero ang final decision sa pagboboto, at ito ang demokrasya, ay dapat ang mamamayan. Okay, tama. Pareho pala ang sinabi nila. Okay. Alam mo, Maring Winnie, mabuti ho na pag-usapan ho natin dito dahil palagay ko 3 bagay din lang ito, Maring Eta. Isa, kahit ho sa politika, mayroong tama ay mayroong mali. Given that, mayroon hong moralidad. Kahit tayo, kasi kung minsan, nagiging license yung politika, nasa politika ako, kaya ganito ako kasi practical. Hindi ho. Kaya ang relihiyon may pakialam sa politika because mayroong tama, mayroong mali kahit sa politika. That's one. Number 2, yung pong separation of power ng church at saka state. Alam ho ninyo, very simple lang ho yan. There are no clear boundaries ho yan. Except dalawa, yung sinabi ho ni Maring Eta. But ito po yung tinatawag natin pinanggalingan ho niyan. One is that it is an injunction against any church not to use any resource, any kind of authority, any position na i-promote yung sarili na relihiyon. At it is an injunction against any state, anyone in power na gamitin niya ang relihiyon upang ipairal ang kanyang agenda. But it did not say na ang relihiyon hindi pwedeng magsabi ng tama o mali. Kung sa tingin ng isang religious leader, it is in accordance to what is right and what is wrong, ay sabihin niya, ito sa tingin ko, palagay ko wala akong problema doon, except, Brother Eli, na kung tayo po ay mag-endorse, kung tayo po ay magbasbas, we have also the responsibility na tignan natin na yung in-endorse natin, habang nanunungkulan siya, ay sagutin natin yung kanyang gagawin. Yan po ang aking opinion. Ayan po ang nakakalimutan natin, in-endorse o binasbas. Of course, Father Eli says, basbas and endorsement are not the same. Pero sa tingin ng tao, talagang that's the same. Pag binasbas mo, parang endorsement na rin yun Wala ka talagang masasabi doon. Kaya importante yung sinabi ni Paring Oka na kung i-endorse mo yan, kailangan responsibilidad mo yan. At kung pumalpak yan, palpak ka rin. Hindi ba? Ayun ang importante. Sa akin po talaga, I agree totally in this case with Paring Oka na you cannot separate religion and politics because politics is what is right, and when a politician does wrong, my golly, sino magsasabing mali ang ginagawa mo? Di ba yung mga church leaders? Ang problema yung tagalagan nag-aabuso. Pero sa akin po ang independence. Tama sa akin si Eta, the voter has to make the last decision. Kailangan siya ang matuto siyang maging independent, make sure that she evaluates properly or he evaluates properly. Pero sa akin rin, kung akong voter, makikinig rin ako sa kung ano ang sinasabi ng mga taong respetado ko. Pero hindi ko sasabihin na porket sinabi nila, I will follow. Hindi naman pwede yun. Kaya mga Marit pare, makinig kayo. Pero you must keep an open mind and then finally you decide for yourself. Kasi after all, kung ano ang mangyayari dyan, kayo rin po ang magiging biktima. Ayan po. Well, ako Maring Winnie, madami tayong mga kasama ho dito at pasalamatan ho natin sila. Ang ating audience. Ito, Home for the Golden Gates. Where are you, Home for the Golden Gates? Sama ayan. Nako, ito na. Ang Bible Reader Society of the Philippines. Ang Holy Family Parish, Manila. Ang Urban Poor, Pararat Boys, Chor Boulevard Chapter. Bantay Bayan Foundation. At saka naturally, ang dating daan. Well, alam mo, Maring Winnie, kasama din natin yung mga tiga San Felipe Neri Parish ng Mandaluyong, ang Tomasians of Pasig, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Mascom Students,
Victory Church International Christian Ministries. Okay, maraming salamat sa inyong pagdalaw at pagbisita sa atin ngayong gabi. Ito po ang final. Ang nagsasabing hindi dapat magbigay basbas ng mga church leaders ay 999 or 42%. At yung tumawag na nagsabing oo, dapat magbigay basbas ay 1,362. Maraming salamat sa inyong pagdalaw, mga mare-mare. At saka we will see you next week. Mabuhay po kayo. Okay, thank you. Thank you. Bibigyan natin ng reaction ang napanood nating video. Hindi ko layunin ang magmarunong, kundi nais kong maibahagi ang aking natutunan sa Biblia. Sa Biblia, ang isang tao ay binabasbasan sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay at pagbigkas ng panalangin o pagpapala. At ito ay ginagawa ng mga taong may autoridad mula sa Diyos, tulad ng propeta, apostol o mga ngaral sa iglesia. Pwedeng ring basbasan ang politiko, pero ang basbas ay panalangin para sila'y patnubayan ng Diyos. Sundin ang mga inuutos ng Diyos. Pero marami sa Biblia na binasbasan rin, pero sumama rin sila sa bandang huli. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.